Parang 3 times mo na ako sinabihan buong trip na yung kay Chris ganito eh. Buti pa yung kay Chris ganyan. Eh parang ako, kaya ako lang naman gumawa ng ruta. Hindi naman masama yung loob ko dahil wala rin naman akong ginawa doon sa ruta eh. Ikaw, mag-videos ka na kasi! Hindi to scripted. Okay, sa Austria ka na nga, pinapakailaman mo pa yung ride na. Kayo ngayon ay nanonood ng Taiwan Tip to Tip. Isang bagong bike touring series na naman ng mga bugoy na bikers outside the Philippine Islands. Ngayong season na to, samahan nyo kami magbike mula sa pinakailalim hanggang sa pinaka-norte ng Taiwan. Kaya tutok lang kayo weekly every Monday, 7 PM para makasama kayo sa bike touring adventures namin. Okay? Ang programang ito ay hatid sa inyo ng mga sumusunod at ng major sponsors na sina Bikery Bicycle Lifestyle, Built Cycles, Courier, Papsis HQ, Poor Life Choices, at MKS Pedals. Ayos ba? Kung mahilig kayong mag-accessorize ng inyong bikes, magkakasundo tayo nila Bikery dyan. Founded by Pam and Patoys, nagbebenta sila ng bike parts and accessories na sila mismo yung nag-curate. Sa grupo namin si Gilson yung suki dito at yung bike niya, ganyan-ganyan yung aesthetics ng Bikery. So kung trip nyong magbike with style, visit Bikery Bicycle Lifestyle. Dito sa Papsis, merong bikes, cafe at music. Nag-start sila sa bike services at coffee hanggang sa lumago ito into a full-blown cafe. At ngayon nagkakaroon din sila ng music events na may tumutugtog ng mga sikat na banda. At yung gamit kong Manny El Peblito dito sa Taiwan, sa kanila din galing yan. Kaya check out nyo yung branches ng Papsis, links in the description down below. Welcome sa episode 7 ng Taiwan Tip to Tip. Last episode ay nakarating na tayo sa hotel namin dito sa Doliu, kung saan kumain kami ng shabu-shabu at nag-laundry ng mga damit. Hey, stop daddy, I'm stuck. Ngayong episode na to ay umabot na rin tayo sa pinakamahirap na ruta namin dito sa Taiwan, ang Queen Stage. Pero para gawing mas miserable ang araw na to, umagang-umaga pa lang, mag-aaway na kami ni Budol Buddy. Wala, hindi mo maiwasan mag-compare pero hindi ko naman sinasabi na Hindi naman ako pangit. Kaya kung interesado kayong makitang magkanda leche-leche kami sa bike tour adventure na to, sit back, relax, enjoy the show. At let's go mga pangyo! Okay, ito yung aming day 4 na tip to tip. Nandito kami ngayon sa hotel namin sa Taishin, sa Doliu. At ngayong araw na to, magbabay kami paakyat ng Sun Moon Lake. Aahon kami ng 1,200 elevation gain ata. Pero nagpupuyat si Sam kagabi, nagtitingin siya ng mga ibang ruta. Kasi gusto namin gawing as exciting as yung mga ginawa namin kahapon. Naghanap kami ng iba pang side trip. Yun yung ginagawa niya kagabi. So, hindi ko alam kung nakakita siya kasi nantok na ako. At mamaya lang natin malalaman yung surprise. Nakahanap ka ba nung detour? Yun yung sinasabi ko ito. surprise. Surprise daw. Surprise me! And action. So, bala ko, bawasan natin yung highway. So, yung i-reroute ko, yung mga parts na parang parallel naman sa dadaanan natin, pero inner roads, tingin ko naman scenic siya. Ito yung mga tawid ng ilog na pinakita mo. May tawid ilog? Hindi, tabi. Tara. Toothbrush ka lang. Mamaya after kumain. Pagkababa namin sa dining hall, nandun na si Gilson, nag-aalmusal. Hindi namin siya kasama sa kwarto kaya binalita namin agad sa kanya na magkakaroon ng changes sa ruta natin today. Good morning, Tauke. Ganda ng view ni Tauke, oh. Tapos nagtataas na. Wait, yung initial na ruta ni Boots, ito yun dito dadaan. Dito, tapos dito, akit dito. Actually, malapit lang yung ruta natin today, oh. May nakita ko dito, ito may tunnel, Tapos pwede i-bike.
Wow! Nice. Parang siyang yung ano, yung Grandma Cave. Oh, gagi, parang Yoko-Dani Tani Yan, talaga. maganda. Tingnan mo. Ano lang. Ito pa, may isa pa dyan. So, ito, pakita ko natin sa'yo. Wow! Wow, ko nga. Ko nga. Anong app yan? Farming. Parang kinokopya mo lang yung nasa Google, tas ipa-plot mo sa Garmin para ma-load sa relo mo. Yes, sir. Hey, do your job. Ako, di ko natitignan. Iyaan ko na lang na makita ko ng personal. Merong bayad. Dahil nga hotel tong tinutuluyan namin, meron kaming free buffet style breakfast. Eto, papakita ko sa inyo kung ano yung mga pagkain para magutom din kayo. Eto yung mga side dish nila. May mixed veggies, omelette, tapos eto pa mga ulam na may sarsa. Eto naman yung kanilang salad area, tapos ayan yung mga tinapay. Pwede kayo gumawa ng toasted bread kung gusto nyo. Marami tayong kakainin kasi kailangan natin ng lakas para sa araw na to. Talagang ayaw mo na sa Pilipinas. Ako din ako nagpapanggap. Maya-maya, biglang bumaba si Father Bud. Naibalita na siguro ni Gilson sa kanya na magkakaroon ng pagbabago sa ruta. Actually, nung minamap out ko yung ruta, pwedeng left or right. Pinili ko lang yung pinaka last minute na tayo tatawid na. Extra 300 meters. More or less. Okay, wait lang. So yung objective lang naman ba ko ni Rino? Kasi yung first 2 days natin medyo puro main road. So wala masyadong mga features. Ngayon, literal pasyal. Parang yung, di ko lang nakita man yung post si Gilson. Yung pinuntahan kaming parang Kapok. Oo, yung Kapok. Yun, segue talaga yun eh. Parang Pero lumihis- from Kapok hanggang Chayi, farm roads kami. Wala kaming nadaanan na highway. Yung nga lang, ang kapalit nun, nadagdagan tayo ng almost 10 kilometers. Pero tingin ko, yung reward naman, was worth it. So, ayun, more of ano na lang, depende sa objective ng tao. Very fit ba ito? Ayun. Di ko tuloy alam kung dahil ba nag-voice out ako kay Sam na ang boring ng mga naging past 2 days namin kaya binabago niya yung ruta ngayon. So ayun, nakala ko okay na lahat except for Father Bud na hindi naman big problem kasi may sarili siyang pace. Ginagawa na niya yun since day 1 kaya hindi na bago sa amin yun. Okay. Ingat ha. Ang bagong issue ngayon ay si Budol Buddy. Ikaw, tahimik ka lang eh. Kung kailan ka di nagpapatawag ka naman. Binibilang pala niya kung ilang beses na ako nagre-reklamo sa rutang siya mismo yung gumawa. Sinasabi ko lang na madaling magsisi na yung ruta ganito ganito, may grid ganyan. Pero kahit walang grid yan, meron at meron magsasabi na nakakapagod yung ruta, ba't pa tayo dito dumaan? Baka ngayon lang kasi natin na-experience yung puro city. Kasi dati wala namang ganun. Parang ano kasi, kung gusto nyo adventure, pero magreklamo kayo na ganito ganyan, parang hindi rin kayo adventurous kasi parang may pinaprefer kayo na sana ganito na lang, sana ganyan. Hindi tayo sound na. Hindi tayo sound na reklamo. Medyo hindi dinig sa audio ng camera pero nagsosorry dyan si Sam kay Marlo. Akala niya siya yung main factor kung bakit feeling ni Budol Buddy ungrateful kami sa efforts niyang paggawa ng ruta dito sa Taiwan. Hindi kasi kami nagbigay ng input namin about the whole cycling route. Hinahayaan lang namin siyang mag-plot ng ruta, mag-book ng mga hotel kasi may tiwala naman kami na maganda yung choices niya. Yung mga susunod niyang linya, hindi ko ina-expect na ganito na pala yung nararamdaman niya. Hindi, yung ano lang siguro, yung kaibigan. Parang 3 times wala ako sinabihan na yung kay Chris ganito eh. Buti pa yung kay Chris ganyan. Hindi, ang ibig sabihin doon, Hindi ako- kasi yung lugar. Eh parang ako, kaya ako lang naman gumawa ng ruta. Hindi naman masama yung loob ko dahil wala rin naman akong ginawa doon sa ruta eh. Hindi naman ako inis na binabago yung route or what. Wala. Parang for me, I guess yun lang, yung appreciation. Okay na ako, wala na akong hard feelings. Ikaw, mag-pages ka na kasi. Halika, higad. Na nakakabunda ko. Okay na. Okay, wala po may ibig sa bahay ni Kuya ngayon. Bye guys. Nag-ano na sila, naglabas na sila ng sama ng loob. Dito scripted.
Pero Marlo, akala ko okay lang sa'yo kasi ikaw rin nag-bring up na nung nasa highway tayo eh. Na sabi mo, mas okay yung dati, ganyan. Ako nag-bring up, tapos after nun, parang ano na. Nagatungan na ng nagatungan. Oo, tapos ngayon binabago na lahat. Tsaka nafe-feel bad din ako kasi ako gusto ko maganda yung experience natin. Oh. So pag nasasabi na hindi maganda, ibig sabihin hindi kayo nag-enjoy. Na you'd rather find another way. Ako, pino-point out ko lang kung ano yung mga, kung ulitin man natin to. Alam na natin na, pag ganito, based on sa experience natin. Gets ko naman lahat. Ano lang, na-feel bad lang ako bigla kanina nung parang sinabi ni Pao na yung mga ruta dapat kasi ganito ganyan. Pero, yun nga, yung sinasabi ko kanina, parang, wala, hindi mo maiwasan mag-compare eh, pero hindi ko naman sinasabi na, Hindi naman ako Pangit. hindi naman ako naiinis sa or something. Parang pag na-mention na si Chris, ang mas nafe-feel ko is shit, baka hindi sila nag-enjoy. Para sa 600 kilometers na bike ride, ang dami niyang walang bilang na emosyon. Alam niyo ba yun? So, dati sabi ni Master Sakuro, pag yung grupo nyo lumampas na ng 4, magkakadrama na yan. Tama siya dun. Dami talagang alam ni Master. Kaya siya Master. Ay, Tagalog pala! Ingat! Bago pa magsuntukan ng mga bikers na may malalaking ego, nagbike na sila patungong Sun Moon Lake. 8 araw tong ride, no? 8 days. Parang 11 na ata. 11 days yung ride. 8 days. Ano na ba today? Day 4 na ba? Day 4. Si Marlo kanina nagre-reklamo sa amin. Hindi naman nagre-reklamo, naglalabas lang siya ng feelings niya. Di ba Marlo? Nagtatampo ka kanina. Tatapo kay Chris. Chris, sa Austria ka na nga, pinapakialaman mo pa yung ride namin. Ang mas nasasaktan daw siya pag kino-compare yung previous Japan namin doon sa mga ruta ngayon. Okay. Kasi binabago-bago daw yung... Parang naghahanap kami ng mas magandang ruta kasi nga puro highway ganyan. Buti pa tong si Pao, dakilang taga-sulsol lang sa gulo. I'm the pacifier. I'm the equalizer. Pero ikaw yung mahilig mga sar. Oh, I'm the start of the fire. To create the chaos. Ang layo na namin sa hotel pero hindi pa rin nawawala sa train of thought ko yung nangyaring confrontation kanina. Naalala ko yung mga masasamang experiences ko habang naghahanap ng trabaho as a fresh grad bilang isang video editor. Sa totoo lang, nagulat din ako nung sinabi ni Marlo na tatampo daw siya dahil nagre-reklamo nga daw kami. Ako 3 beses ko daw sinabi na mas maganda yung ginawa ni Chris. Akala ko kasi okay lang sa kanya dahil siya rin naman yung nag-open na parang wala ring nangyayari. Sabi ko nga sa kanya, di ba gawa siya ng aberya. Nung huli yung kinumpronta ng mga tao, yung trabaho ko dati sa sabi nung isang direktor sa amin, maangas daw ako kasi lagi yung parang walang pakialam. Basta ginudge niya ako kagad, tapos sabi niya, hindi ka lang pinasok nila ganyan, binugbog na kita eh. Sabi niya gano'n. Hindi ko na tinuloy yung parang internship ko dun. Nag-apply na lang ako sa ibang kumpanya. So hindi ko sanay talaga na parang nag-open forum yung mga tao sa harap ko. Pero nakakatawa lang, at least sabi na niya na yung peace niya at okay na siya. Sinabi ko lang din na hindi naman ako nagre-reklamo. Mahirap lang talaga na hindi ikumpara dahil ako yung responsable dito sa vlog. Kailangan ko siya gawing mukhang exciting para sa inyo kasi itong tour is for our experience only. Pero yung video para sa inyo, para mapanood nyo kung ano yung nangyayari, yung mga pinagdaanan namin. Tsaka medyo pagod na rin yung mga tao eh. Kaya nagkakalabasan na ng emotions. Speaking of pagod, based sa aking observations ng day na to, etong si Father Bud yung obvious na pagod na. Inamin naman niya na ayaw niyang gawin yung scenic route na plano ni Sam kasi mas kakain ng lakas yun for the day. Ang explanation naman kanina ni Sam, well, considering Sam, galing kasi siya sa mountain bike background. Oh.
Kung ang term niya is parang walang features masyado. Oo. Gets ko naman. Akin, yung sa akin. Kaya medyo pagod na ako. Kung ano yung naset na, yun na lang. Wala na yung power to. Paano hindi mapapagod hataw ka araw-araw? Yan din marahil iniisip ninyo na kesyo nagmamadali siya araw-araw at sinosolo kasi na yung bike tour. Pero para may context kayo, bising tao to si Father Bud. Kung afford niya yung gantong kagandang bike, malaki siguro responsibilidad niya sa trabaho. Bilhin nyo to. Ito yung ginagamit ko pambili ng bike. At yun yung dahilan kung bakit lagi siyang nauuna. Okay. Ingat ha. At wala rin siyang GPX ng bago naming ruta ngayon kaya kailangan niya kaming sundan. May GPX ba tong ginagawa natin? Nakisam lang. Bigyan kaya natin kopya si Father Bud. Go. Pero sa pace namin, mukhang matatagalan siya makarating sa next accommodations namin. So dagdag siguro yun sa patong-patong na pagod at stress na pinagdadaanan niya today. With NVMOG comes great responsibility. 初めての日本バイクツアーでは MKS ガマを使っていました。長野の山道から東京の街中までこのペダルと一緒に走りました。実際にこのペダルが作られているところも見て、さらに安心して使えるようになりました。丈夫な日本製ペダルを探しているなら、ぜひ MKS ペダルを試してみてください。 Ano daw? Quality bike parts meron sa Build Cycles niyan. Nagpa-bike wash, tune-up, overhaul, and maintenance din sila sa lahat ng klase ng bikes. At maganda yung customer service nila. Magaling yung mga mekaniko at mabait yung mga staff. At huwag kayong mahihiyang dumalaw, welcome lahat dito, mapa newbie bikers or seasoned cyclists. Kaya visit the branches of Build Cycles, links in the description down below. Hindi ako eksperto sa ulat ng panahon pero pagka mainit, 'di ba, pansin nyo kahit sa Manila o sa Pilipinas in general, yung langit parang may haze. Hindi siya yung parang sing blue nung nakikita sa Japan. Japan ka ng Japan, kaya kayo nag-aaway. Basta hindi blue yung langit. Para siyang Manila. Parang may mist yung ere. Kaya humid dito sa baba. Parang mainit, mahapdi, ganyan. So medyo mabagal na rin yung pace namin ngayon. Parang nagbabike na lang kami para bumili ng pandesal, ganun. Hindi naman masama, pero nabibilad ka sa init eh. Pwede namin bilisan, kaya lang pagod na kami. Yung mga lukot na ginagawa namin una sa very planchadong itinerary, nadadagdagan na ng mga hindi namin intended na idagdag. Nagkakaroon na siya ng matinding texture. Ano meron dito? Ganda oh. Yung mga pinya dito kulay pula oh. Pineapple Express na. Dahil nga na-edit na yung daan namin ngayon, dito kami dumadaan sa mga rural areas. May mga farm, walang masyadong tao. Hindi siya yung cycling route ng Taiwan, yung number 1. Pero mas komportable magbike dito kahit hindi ka ginaguide nung blue line eh. Mas hayahay. Para sa akin mas less stress. Hindi ka dinidiktahan ng highway. Sa madaling sabi, mas maririnig mo yung utak mo kasi kalmado at tahimik yung daan. Pero sumisigaw ang gawa para tayo'y guminhawa. Bago umakyat ng bundok, papasok muna tayo ng valley. Hindi ko pa ito napupuntahan pero I'm hoping na para siyang Quezon Valley. Ayan. Na left and right. Maganda yung forest. Ikaw na naman nagkukumpara. Yung kay Chris ganito eh. Buti pa yung kay Chris ganyan. Nandito na kami sa masukal na lugar na parang walang nakakaalam kundi si Sam at ang Garmin niyang Cyclocom. Gusto ko malaman sino yung mga nagpupunta dito. Yung mga nagmamanage ba ng farm. Kasi sobrang walang katao-tao eh. May mga establishment, parang mga warehouse, pabrika. Pero hindi ko alam kung pinupuntahan ba nila to for maintenance or kahit anong dahilan. Wala, bilis sa sasakyan. Wow! Tapos ayun din, yung mga dinadaanan naming area, isipin mo private part na siya ng mga bahay-bahay yun. Pero ano siya, kalsada pa rin pala. Kasi sa Pilipinas, isipin mo ano na yun eh. Pag may nakaparada sa kalsada, lote na nila yun. Baka ano ka na, trespassing.
After sa bukid, nagawi ulit kami sa malawak na cycling route number 1. Andito na kami sa tulay. Balik tayo sa cycling route number 1. Pero nag-U-turn din kami kasi yung ruta pala namin dapat katabi ng ilog. Bakit tayo nag-U-turn? Para hindi tayo dito sa highway. Parang may maliit na road sa tabi ng ilog. Parang parallel na naman. Okay. Ito pala yung taniman ng bayabas eh. Sam, huwag mo pipitasin. Baka may shotgun yung may-ari niyan. Bale, yung ruta namin, medyo parallel siya nung cycling route number 1 eh. Pero sino ba naman yung Taiwan para utusan kami kung saan dadaan? Kaya kami nandito. Eventually, umabot kami sa parang restricted area. Maraming CCTV cameras at merong no entry sign na nakapaskil sa gate. Nako, patay. Negative! Pwede naman eh. Okay. Susulat kayo ah. Bawal dumaan eh. Pero pag may typhoon lang daw. Ganda ng kalsada oh. Walang sasakyan dumadaan eh. Para tong yung mega dike na yung sa Pampanga. Maganda yung kalsada pero walang katao-tao. Ano na nararamdaman mo ngayon? Wala eh. Ano lang ako, tinatamad. Ako kasi yung taong pag walang picture. Sad. Pag di ako nakakuha ng magandang litrato sa isang araw, parang may kulang. Alam mo ni Alia. Shoutout kay Alia. Salamat pinayagan mo. Sorry, iniwan kita sa Manila. Okay lang yan. What happens, happens. Kung si Gilson naiinip lang, si Father Bud mukhang hindi na talaga siya masaya. Mas naging obvious yung mood niya nung umabot kami dito sa closed road. So trinay ko pa rin siyang kausapin at loko-lokohin na paano gagawin namin kung sakaling sarado yung dulo nitong kalsada. Paano yung dulo nito? Dead end pala. Yun nga. May chance na ganun eh. Yan. Sabi naman nung dalawang nagmomotor, okay. Ano naman tayo sa road to Kawalan. Nga ay magandi. Feeling ko nung naligaw kami sa madilim na tunnel ng Yokodani noong 2024, nagkaroon na ng trauma si Father Bud sa mga dead end na kalsada. At etong kalsada na to na hindi namin alam kung bukas ba sa dulo, eto na yung naging huling PC sa fighting spirit ni Father Bud. Papasok pa lang dito, alam ko na hindi siya masaya talaga. Dito na siya nabuang. Kanina sinasabayan ko si Father Bud kasi parang naiinip na siya. Parang wala siyang gana magbike. Hindi ko nagsasalita, binubuntutan ko lang siya. Tapos sabi niya, tatapusin na lang daw niya tong hanggang Sun Moon Lake. Tapos uwi na raw siya ng Pilipinas bukas. Hindi na raw niya trip tapusin. So baka mag local train siya hanggang Taipei. Tapos i-rebook na yung ticket pa uwi. Hindi ko na ni-record yung part na sinabi niyang ayaw na daw niyang tapusin tong Taiwan tip to tip. Hindi ko na rin ni-roll yung camera kasi baka isipin niya hindi ako sincere na gusto ko lang malaman kung ano yung pinagdadaanan niya. Bukod kay Pau, siya yung alam kong excited gawin tong bike tour na to. Alam ko nag-ensayo siya ng matindi para dito kasi aminado siya na never pa daw niyang nagagawa yung gantong klase ng ride sa buong buhay niya. At alam ko din na prepared siya in terms of bike, mga gamit, pera. Pero kung i-criticize ko yung mga naging preparations niya, meron siyang nalimutang paghanda ang malaking bagay. At yun ay ang mga pangyo. Yung bike touring, hindi siya laban ng gaano kalakas yung endurance mo. Part nun may pongyo eh. Malaking part yung pongyo, yung mga tropang kasama mo eh. Isipin niyo yung mga couple, bago sila magpakasal, di ba sinasabi lagi, mag-travel muna kayo para malaman nyo kung para ba talaga kayo sa isa't isa. Parang ganun yung bike touring eh. Doon kayo magkakaalaman ng ugali talaga eh, kasi under pressure kayo eh. Kaya nga ano sabi ko doon sa season 1, pag nagbabike daw kayo at sama-sama kayong nagdurusa, doon kayo nagkakalabasan ng totoong feelings.
Sabi nga ni Gilson nung nag-watch party kami nung episode 1, natutunan daw niya na sa mga gantong lakad, dapat tansyado nyo yung comfort level ng bawat participant. Kasi kailangan mo talaga pakasamahan yung mga tao dahil matagal kayong sama-samang magdurusa. Siguro kaming 5 natotolerate namin yung hassle ng bike tour na to kasi pare-pareho kami ng agenda, which is mamasyal ng nakabike. Si Father Bud ang goal niya matapos tong Taiwan tip-to-tip ng mabilis at efficient. Kung ganun yung desisyon niya, hindi rin naman natin siya masisisi dahil nga meron siyang trabaho. At hindi naman nakakalimot ang ruta namin sa Taiwan na ipaalala na iba-iba talaga ang bawat tao. Kasi kung gaano ka-smooth tong kalsadang to, meron pa ring rough edges. Ganun talaga, bawat tao may contrast. Oh, yun na to! Sa uli, naubos din namin tong kalsada at gaya ng positibo kong intuition, hindi nga dead end yung dulo. Bukas naman pala. Pag kinadena, dito lang naman kami dadaan eh. Yun oh. Wow, bike lane. Ang galing oh. Parang yung dinaanan namin ni Aki. Bike lane lang talaga. Pwede motor, pero I think ginawa to for bike. Pungyo. Saan na to Pungyo? Malapit na to sa San Mon, Pananto na tayo. Bikeway number 5. Mambo number 5. A little bit of Monica in my life. Tumigil muna kami sa High Life para mag-refill ng tubig. Dito kami sa High Life. Alam niyo, bilib din ako dito kay Sam kasi kaya pa niya kausapin si Father Bud. Di ko alam kung ano pinag-uusapan nila pero baka kinakamusta lang niya yung tao. Guilty lang yan kasi siya yung nagbago ng ruta. Meron ako muna. May mga na-meet din kaming kapwa namin bikers na paakyat din ng Sun Moon Lake. Jai Ho. Alam mo, same daw yung balat ng lips tsaka asshole. Kaya mo dong. Sa akin may almoranas. Hindi na kami dito kumain dahil balita nga namin meron daw maliit na cafe bago pumasok ng GG Tunnel. Doon daw nila balak kumain. May cafe bago umahon. Dito ako muna kakain. Nandito na tayo sa Happy Corner Coffee. Maliit siyang cafe na nasa gitna ng kagubatan. Ganito siya kaliblib pag tinignan nyo sa Google Maps. Ako brace Neuro? Yes, sa wakas. Beef luto. Yes. Neuro. Ito yung GG Tunnel. Pag-abot ng GG Tunnel. Ito na yung Sun Moon. Yung cafe na to parang matatanda din yung mga owner. Para siyang bahay or office sa loob. Pumasok ako kasi nakita ko si Pao na pumipiyar na naman dun sa mga matatanda. Galing mang small talk ni Pao. Okay na, nagsa-struggle na si Pao. Iwan na natin siya. Siguro mga after 30 minutes, dumating din yung order naming Taiwan beef noodles. Worth it naman yung paghihintay kasi ang laki ng mangkok, ang daming sabaw, ang daming noodles, at sobrang daming baka. Parang good for 2 yung isang bowl. Itong kinakain namin ngayon, ito yung cravings ni Gilson since dumating kami dito sa Taiwan. Hindi ko maalala ilang beses niya sinabing gusto niyang kumain ng ganito pero ngayon lang siya finally nakakain. Parang last meal request tuloy yung dating ng pagkain to. Kain daw muna kayo ng masarap bago kayo tuluyan sa ahon mamayang gabi. Gilson, ito ba yung hinahanap mo? Gantong-ganto ba yung na-expect mong lasa? Pumasok yung sili sa lalamunan ko. So basically yung sukli mo dyan. Naubos ko na yung sabaw pero may karne pa rin. Grabe. After kumain, nag-ready na kami dahil wala pa kami sa kalingkingan ng Queen Stage na to. Ni wala pa nga kaming nadadaan ng ahon eh.
Eto na, moving na ulit kami pagkatapos kumain ng noodles doon sa Happy Coffee. So ngayon, dire-diretso na raw naaakyat to. Isihan lang natin. Yan na, umahon na kami. Nahirapan na ako. At eto na, yung GG Tunnel ni Sam. May liwanag ang buhay. Looks familiar yan ah. At dyan muna natin tatapusin ang madramang episode na to. Pero bago ang lahat, quick recap muna kung nasa na ba tayo sa kabuuan ng rutang to. Dito tayo nag-umpisa sa hotel namin sa Dolyu. Dito naman tayo natapos sa bukana ng GG Tunnel. Ito pa yung kabuuan ng Taiwan tip to tip route. Almost kalahati na tayo. Kaya kita-kita ulit tayo tuwing Monday 7 PM para sa bagong episodes ng Taiwan tip to tip. Ako nga pala si Higit Pating at gumagawa ako ng travel at cycling videos. Kung nagustuhan nyo tong palabas na to pwede kayo mag-like, comment at mag-share. Mag-subscribe na rin kayo sa channel na to para dumami pa tayo. At sali kayo sa Team Monday Facebook group namin dahil dito kami nag-a-announce ng mga future episodes at mga merch na benta namin gaya na itong Go Far shirt. DM nyo lang sila sa FB at IG para maka-order kayo. At meron din kaming sticker packs ng Taiwan Tip to Tip. Next episode, aabot na tayo ng Sun Moon Lake, ang kalahati ng kabuuan ng ruta natin. Pero bago yun, aahunin muna natin tong Queen Stage ng gabi. Tapos yung pinakatuktok ng sementeryo, tol. Oh. Tapos nung nasa tuktok naman si Dustin sa may sementeryo part na nagpahinga sila. Sobrang dilim. Gagi tol, walang tao. Tapos may biglang latang bumagsak, gumugulong sa kanila. Hindi, sobrang nakakatakot talaga. Like parang ano nangyayari. Tapos hanggang ngayon dalandala ko pa rin. Tapos feeling ko anytime mapoposes kami ng bad spirit. Ganun.